Hello everyone! Welcome sa vlog natin. Ngayong araw medyo magiging busy tayo kaya samahan nyo ako dahil meron tayong mga dapat i-prepare bago dumating yung mga puppies natin galing Romania at China. Alabay. Bigat sobra. Kaso ang bantot. Ito nga pala yung Alabay puppy natin na nanggaling sa China. After almost 2 weeks ng pag-aantay, at last, dumating na din siya. Kaya agaran natin prepare tong cage natin na lagi natin pinaglalagyan ng mga import puppies. Kapag kasi merong gagamit nitong ibang aso, talagang sinasanitize muna namin to. Kagaya nitong crate na to na dadali naman sa Palawan. Para paglagyan ng female Volkodog puppy na nanggaling naman sa Romania. At ito, bago tayo maging busy, palagi natin itong ginagawa sa mga dogs natin. Kailangan natin ubusin yung kanilang mga energy bago natin sila ikulong. Dahil kapag mayroong bagong aso dito, hindi talaga ako nagpapakawala ng aso para hindi na rin may stress. Especially alam naman natin kung gaano ka-stressful yung naging travel nila. And ito around 7 PM, dumating na rin sila Miss Lynn para ihatid yung ating Alabay puppy. Ang ganda. Diba? Parang leon eh. Ganda. Baby pa. By the way guys, si Miss Lynn nga pala, siya din yung shipper natin kay Ragnar, pati kay Bella and Molly na galing naman sa Mongolia. Kaya nga ininsist ko rin talaga na ihatid nila yung puppy dito para makita niya rin si Ragnar ngayon. Dahil nung nakita niya si Ragnar last time ay napakaliit pa nito. And after nila makita si Ragnar, pinapasok ko na to sa kennel niya at inilabas ko naman yung puppy para mas masuri ko ng mabuti. Una kong tinitignan talaga yung mga paa pati yung gums ng puppy. Tinitignan natin kung pinkish at kung buo pa rin yung paa niya. Dahil sa sobrang stressful ng biyahe nila, minsan nagdadrop yung pasterns nila. Pero kailangan buo pa din yung mga paa nito. Nang sa ganun alam natin na mas mabilis siya makaka-recover. Ang kagandahan sa ugali ng Alabay puppy na to ay sobrang confident niya. Hindi ko na nga lang din sinama dito sa video na to pero sinugod siya ni Ragnar pero hindi din siya umatras. Itong mga papers na to sila Miss Lynn na nag-aayos nito. Pinapasama ko talaga yung vet card even though na lagi kong sinasuggest na ulitin lahat ng vaccines. Kasi naniniwala ako na stronger ang mga variants ng viruses dito sa Philippines dahil nga tropical country tayo. And every time na may naglalodge dito ng mga tuta, hindi ko muna to pinapakain. Talagang pinagpapahinga muna namin ito. Yun. Si Balat ang ating driver tonight. Around 10:40 PM nandito na tayo sa NLEX dahil pupunta naman tayo sa Fairfax para salubungin ang mga tuta natin na dadating. Andito din yung team ni Sir Junwell para i-assist tayo. Yung taxes and duties lagi talaga natin itong sinisettle, binabayad natin to sa kanila. Nasa ganon sila na lang din ang nag-aasikaso at hindi na tayo. Ito na yung cream. Alam nyo, sobrang sarap talaga sa pakiramdam every time na may dumadating na mga puppies dito. Iba yung fulfillment, especially kapag nakita mo na lumabas na sa crate tapos sobrang ganda pa. Ganda ng balahibo niya. At ito, bawat crate nililinis bago dalhin sa kanilang mga owners. Pati mga microchip ini-scan din. By the way guys, ito nga palang puppy na to ay pinsan ni Sultan. Yung nanay nito at yung tatay naman ni Sultan ay magkapatid. Kaya kung mapapansin nyo, halos magkamukha din sila. Itong puppy na to ay 14 weeks old pa lang. Pero dito talaga ako excited. Kasi ito sanang puppy na to ay magiging partner ni Datu. Ito namang female puppy na to ay papunta sa Zambales. Ang breed nga pala nila ay Central Asian of Charka. Bossing, dito na. Pagtapos painumin, linisin ng crate, at iscan ang kanilang mga microchips, binabalik ulit natin sila sa kani-kanilang mga crate. Nang sa ganun mas makapagpahinga pa sila. Dito sa tuta na to sobrang excited ako. Dahil ang naging deal namin ni Sir Jake dito ay ipapares namin to kay Datu. Kahit na magkaiba sila ng breed. Rare color din kasi ang full cream sa Central Asian of Charka. Napansin ko nga agad yung hind legs nito. Na kahit puppy pa lang siya, halata mo na magiging malakas na aso. Bakat na rin kasi yung mga muscle niya. And by the way guys, 13 weeks old pa lang itong puppy na to. Pero sobrang bigat niya talaga. And after ko nga masuri yung mga tuta na dumating, nagpicture na rin ako.
And then syempre uuwi na tayo kasi 1 AM na. At kahit mag-aalas 4 na tayo nakatulog, alas 6 ng umaga pa din ako nagising. Dahil meron tayong dapat harapin na puppy. Well, minsan lang naman talaga may puppy na bumibisita dito. At alam ko meron naghahanap kila Kaiju, ito lang sila Kaiju, nasa kennel lang. Hindi ko siya pinapalabas kasi meron pa siyang sugat sa paa. At ito yung puppy natin, after kumain nagpapahinga na lang siya. Halos 5 araw din siya nagro-road travel. From province kasi, dadalhin pa siya sa mainland and then to Vietnam. Then from Vietnam, saka lang sila sasakay sa eroplano para dalhin sa Philippines. At dito hinayaan ko na siya maglaro dahil alam ko mapapagod siya sa biyahe niya mamaya. Polar bear? Yes. Look like a polar bear. And around 1 PM dumating na sila Miss Faye galing Zambales. Si Miss Faye din yung naghatid dun sa puppy natin na kulay itim kanina. Mini kaiju. Oh, mini kaiju nga! Mabuti na nga lang din mahilig talaga si Miss Faye sa mga dogs, no? Partida walang ligo tong puppy na to pero kinikiss niya. Bawal kasi talaga maligo yung mga puppy, especially kapag galing sa malayong biyahe. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng videos ko. God bless.